Kilala nyo yan. Ugat ang kukunin. Yan, very elephant yan. Kukunin natin ang ugat nito. Maganda to sa mga bagong panganak o yung may mga nervyos. Yan. Ito, saka saluan natin yung ganito. Kunin natin yung mga ugat. Like this. Yan, kukunin ko yan, puputulin ko. So, yan. Dami na anak ko nito. So, ito yung sa elepante. So, ito yung sa isa. Ito yung sa elepante. Madami na yung nakuha ko. Ito yung sa isa. Yan. Hugasan lang kasi i-blood ko na. Para hindi na ako daily magkuha. Hugasan ko na to at i-blood. Kahit air dry lang, pwede naman. Yan. Puti to sa katawan. Ang tsaa kasi, yung mga gamot yan siya, may diuretics, may iba't ibang function siya. Yung iba pang patigil ng pagdurugo, ganyan. Tapos, ito talaga, yung celepantic, lalo na kung hahaluan mo siya ng yung sa paragis. Mabuti ito sa mga bagong panganak at saka yung sa mga acidic, yung iba na mai-stroke na or na-stroke na or mai-stroke pa, yung palaging sumasakit ang ulo. Yan, lalo na sa mga bagong panganak. Para i-ano niya yung acid sa katawan, no? Ganun yan. Ganun yung function niya. So, hugasan ko lang to. Yan. Ang dami na nito. Tanggalan na talaga yung dumi. Kaputiin. Useful yung tsaa. Kailangan siya i-araw-araw or 2 or 3 times a day. Hanggat gusto nyong mag-tsaa. Yan. Kasi, ano yan. Hindi lang yan pang isahang inom, maano mo na agad. Depende yan. So, dati, di ba, alam mo sa mga Chinese, Japanese, even Korean, yan. Hilig talaga, kahit tayong mga Pinoy, hindi lang naman mga roots, leaves, bark, or seeds, or ang daming pwedeng gawing tsaa, ano? Sa ano lang talaga, sa taong mahilig or gustong uminom, or nakikita yung medicinal value nito, yun. Sila ang mahilig uminom. Kami nakita namin to. Yung iba kasi meron din nagpapaprolong ng life, mataas siya sa antioxidant, ganyan. So, ano na, mabuti talaga. Ayun, so nakita nyo, lalo na tong roots, you see, may mga ano siya na ano ng lupa. Ina-absorb niya yung minerals ng lupa, lalo na yung mga paragis. Mga ganyan. Ang daming lupa. So, na ano yan, naging nutrient yan na mga damo napunta sa ugat, lalo na sa ugat. Yan talaga siya ano ng mga minerals. So, yan, better inumin. So, mamaya magawa lang ako ng mga tsaa. So, alam niyo naman, araw-araw palagi din kaming umiinom nito. Hindi lang Chinese, tayo mga Pinoy hilig. Yung iba kasi nahilig na sa coffee, instant coffee. Hindi na nag-i-effort na magkuha ng mga ganito. Pwede nyong i-dry para hindi na kayo araw-araw magkuha. Kasi yung nasa city na wala na mga masyadong ganitong mga damo, mga plants na pwedeng makuha nila. Mga leaves. So, yung iba nagbumibili na lang, ganyan. So, beneficial. Mainam talaga yung ikaw yung kumuha, alam mo ano yung epekto ng pang cleanse ba ng kidney, mabuti sa ganan, para makaihit ng maayos, mag-alleviate ng mga pain, pampaampat ng dugo, ganyan. Marami kasi iba't ibang function. Yung iba kasi din diuretics. So, ang iba hindi alam kung anong iniinom. Better na malaman ano yung iniinom mo, ganyan. See. Alam nyo ito, yan, ito yung dahon niya, yung kanina. Pag makita ito ng pusa, binugaw ko na nga yung pusa. Sandali lang.
Yan. Ito yung ano niya kanina. Kita nyo yung ano niya. Kita nyo yung pusa. Inaamoy-amoy at kinakain niya yung ugat. So, pag observe mo yun, lab na lab ng pusa. So, kita mo siya na hindi siya poisonous. O, kahit yung mga lumang mga manggagamot noong unang panahon, by observation sa ano ng plants, sa characteristic ng plants, tsaka ng mga animals, insects, kahit mga butterfly, mga kung ano insekto na kinakain yan, ibig sabihin hindi yan poisonous, no? So, instinct nila, inaamoy at kinakain ito. No? So, napoprove ko na hindi siya nakakasama. Ilang ulit ko naman din itong iniinom, hindi lang isang beses. Halos araw-araw na. Kaya, ito na pinag-harvest ko kasi madamo na sila doon tingnan, tas ano na siya, baka may mga ahas pa magkuhan. So, yan, ano ko na siyang mga damo doon. Kinuha ko na lang itong mga ugat para ma-preserve, tas ibibilad na lang. Yan. So, by observation, nakikita, lalo na yung paragis. Kung nakikita ninyo, yung mga aso, ito, may paragis ako nakuha kanina. Aso na yun. Ito. May nakuha ako isa. Yan. Itong paragis, yan, nakita akong pusa, aso. Kinakain nila ito. Lalo na kung ito yung dahon or ugat. Yan, inaano na yan ng mga aso at pusa. Lalo na yung sumasakit yung tiyan nila, no? By observation, makita mo sila, kinakain nila ito. Lalo na pag masama yung tiyan nila, may nakain silang di mabuti. Kinakain nila ito. Yung sa Iloilo ko, nakita ko yung aso ata yun. Ano siya, pagkatapos niya kumain itong paragis, yung dahon ng paragis, nagsuka yung aso, sinuka niya yung kinain niya. Alam niyo, may kasamang bulate. Yun yung na-observe ko. So, mabuti talaga ito. Grabe ito. Mahirap itong bunutin. Pwede pa nga itali dito yung tali ng kalabaw. Ayan, ng kalabaw. Ayan. Kasi matigas itong bunutin. Lalo na yung masyadong healthy talaga. Madami sa isang puno. Ayan, pumpungan sila. Yan. Mabuti ito, no? Sabi ko, combine ito. Kahit sa mga yung purple na parang tubo tawag namin yan. Na walang lasa. Yan, ganito, paragis, ganun. Tapos itong elepante, mabuti ito. Lalo na sa mga bagong panganak o ng mga sakit ang ulo. Yan, itong paragis. I-dry ko na lang to. Matapos to. Yan. Ang ganda nitong sa elepante, looks like na para siyang ginseng. Yan. You see? Ang ganda niya, ang puti. May nakita pala akong ginseng na buto pero hindi ko pa natanim. Yan. Ganda talaga yung mga wild talaga. Lalo sa kagubatan. Yan. Maganda yung sa mga manggagamot, lalo na sa Friday, yan sila panahon na pangunguha ng mga gamot. Yan, nangunguha sila niyan. Bibilad ko lang. Ragis. Bibilad ko may bilao or mayroon kayong strainer na malapad or kay Tupperware. Kung ano yung pwede nyo malagyan. Basta air dry or ibilad nyo direct sunlight. Good na yan. Para hindi siya masira. Para talaga siyang radish or yung ginseng, no? You see?